sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong umaga ng Setyembre 23, 2013, isang babae ang natakpuang walang buhay sa isang condominium sa Maynila na may mga kahindik-hindik na palatandaan ng karahasan at ang ibabang bahagi ng katawan ay nakalantad. Ang eksena sa loob ng unit ay sinira na, parang pinasok ng magnanakaw. Sa tabi ng malamig na bangkay ng ina, dalawang musmos na anak na babae, may edad na 3 at 1 taon, ang umiyak habang mahigpit na hawak ang damit ng kanilang ina. Nang dumating ang asawang si Jose, bumuhos ang kanyang emosyon. Niyakap niya ang bangkay ng kanyang asawa, humagulgol ng walang tigil at binago ang malagim na eksena sa isang dagat ng luha. Sa unang tingin, ito ay isang malinaw na kaso na pagnanakaw na may kasamang karumal-dumal na krimen, ngunit ilang sandali lamang matapos ang kanyang madamdaming pagiyak habang mag-isa siyang sumakay sa elevator, nakunan ng CCTV camera ang isang nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha na walang sinuman ang nag-akala. Ang maluha bang isang asawang hindi halos makalakad sa sobrang pihati ay totoo. Ating alamin ang nakatagong katotohanan sa likod ng araw na iyon. Taong 2013, Setyembre 23, Lunes ng umaga, huling araw ng isang mahabang holiday weekend, sa isang condominium sa lungsod Quezon, isang kakaibang katahimikan ang namamayani. Ang beauty parlor ni Maria sa ground floor, na karaniwang punong ingay ng hairdryer at tawanan ng mga suki, ay sarado pa rin. Kilala si Maria bilang isa sa mga pinakamasipag sa lugar. Sa loob ng halos 20 taon ng pagpapatakbo ng kanyang parlor, hindi niya kailanman pinahintay ang isang kliyente. Alam ngang lahat ng mga residente na tuwing sasapit ang 10:00 ng umaga, bukas na ang kanyang pinto na may kasamang matamis na ngiti. Sa oras na iyon, ang ina ni Maria ay naglalakad patungo sa parlor, dala ang paboritong ulam ng anak at iba pang pagkain. Siguradong pagod ang anak ko pagkatapos ng mahabang weekend. Kailangan niya ito, bulong niya sa sarili. Ngunit pagdating niya, natigilan siya sa harap ng saradong pinto. 10:30, 11:00. Patuloy ang pag-ikot ng orasan ngunit walang anumang senyales ng buhay mula sa loob. Nagtaka ang ina, tinawagan ang cellphone ng kanyang anak. Ngunit isang malamig na boses mula sa automated system ang sumagot. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Imposible, naisip NG ina. Hindi niya kailanman papatayin ang telepono niya sa araw ng trabaho. Isang maliit na pag-alala ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging mas malamig. Ang pag-alala ay naging takot, nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya ang daycare center ng kanyang apo. Ma'am, pumasok po ba ang apo ko ngayon? Ang sagot ay nakapanlulumo, hindi pumasok ang bata. Ang katotohanan ang kanyang perpektong anak na laging maasikaso sa mga bata ay hindi ipinaso ang apo ng walang pasabi ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang manugang, si Jose. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot si Jose na may kakaibang kalmadong boses. Baka may pinuntahan lang po si Maria. Nay, babalik din po yon agad. Pupuntahan ko po ngayon. Kahit may punto ang sinabi ngang manugang, hindi mapakali ang ina. 11:30 ng umaga, dumating si Jose sa kondominium, ngunit ang kanyang ngakilos ay salungat sa pagmamadali ng biyenan. Sa halip na dumiretso sa kanilang unit, sinadya niyang libutin muna ang saradong parlor. Tumingin-tingin siya sa makalapit na tindahan na parang nakpapalipas ngang oras. Sa kabila ng pag-aapuran ng kanyang biyenan, mabagal siyang naglakad na parang may hinihintay bago tuluyang umakyat. Nang sa wakas ay marating nila ang ika-15 palapag sa harap ng kanilang unit, ang unit 1501, natigilan ang ina. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, mga 10 sentimetro. Bakit bukas ang pinto na laging nakalok?
Mula sa siwang, dumadaloy ang malamig na hangin papasok. Sa sahig, isang magnetic doorstopper ang matatag na nakakabit. Ito ay isang kakaibang tanawin na parang sinadyang iwanang bukas ang pinto para madaling makita ang loob o para mas mabilis na matuklasan. Anak, nasa loob ka ba? Nanginginig na itinulak ng ina ang pinto. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang init ng isang tahanan. Ang sala ay isang eksena ng matinding kaguluhan. Ang mga kumot at unan ay nakalat mula sa aparador, lahat ng mga drawer ay nakabukas at ang mga laman ay nakakalat. Mga gamit sa bahay ay nakatumba sa sahig. Malinaw na pinasok ito ng magnanakaw. At sa gitna ng sala, sa malamig na sahig, nakahandusay si Maria. Ang kanyang damit sa ibabang bahagi ay hinubat at nagulo, habang ang pangitaas ay punit-punit isang tanawing napakasakit tingnan. Anak, gumising ka. Anong nangyari? Ang sigawng ina ay umaling-aungaw sa walang laman na sala. Ngunit walang sagot mula kay Maria. Nagsisimula na ang rigor mortis. Ang kanyang katawan ay matigas na parang kahoy. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na galaw ang naramdaman sa tabing ng malamig na bangkay ng ina. Ito ay ang kanyang dalawang anak na babae, 3 at 1 taong gulang. Inakala marahil ngang magabata na mahimbing lang na natutulog ang kanilang ina. Natutulog sila habang mahigpit na hawak ang laylayan ng damit ng ina matapos mapagod sa kayiyak. Ang tanawin ay dumurok sa pusong lahat ng nakakita. Ang huling dumating na si Jose ay nagpakita ng matinding pagdadalam hati. Dumapa siya sa bangkay ng asawa, hinahampas ang pader at humagulgol. Sino nang gumawa sa'yo nito? Gumising ka, mahal ko. Ang kanyang naiya ay umabot hanggang sa dulo ng pasilyo na kahit ang mga pulis at paramedik ay napaiwas ng tingin. Para sa lahat, ito ay isang malupit na pagnanakaw na may kasamang sexual na pang-abuso na isinagawa sa panahon ng holiday. Habang maingat na sinusuringam ga crime scene investigator ang lugar, isang matalas na mata ng isang investigador ang nakapansin sa isang mahalagang ebidensya. Sa lababo ng kusina at sa sahig ng sala, may 2 upos ng sigarilyo na tila iniwan ng salarin bilang isang paghahamon. Nang isinailalim sa pagsusuri ang maka ito, ang resulta ng DNA ay nakdulot ng pagkabigla sa lahat. Kanino ang maupos na iyon na parang ipinagyayabang pangsalarin? Ang sala na dati lugar ng kapayapaan, ngayon ay puno na nakakakilabot na katahimikan. Ang unang nakakuha ng pansin ng mga investigador ay ang isang suno na marka sa kulay kremang leather na sofa, isang itim na marka na may habang halos, 1 pulgada, na parang may nagdiin ng sigarilyong may sindi pa. Ano ang sinasabi ng markang ito? Nasiyahan ba ang salarin habang naninigarilyo sa harap na kanyang takot na biktima? Maingat na ginalugat ng isang investigador ang lugar hanggang sa mapansin niya ang isang bagay sa lababo at isa pa sa malamig na sahig. Malapit sa bangkay ni Maria, isang upos ng parehong brand ng sigarilyo. Ito ba ay isang pagkakamali, isang bagay na nahulog ng salarin dahil sa kaba? Ang eksena ay nakmistulang typical na robbery homicide. Ang damit ni Maria ay marahas na hinubat, ang mga drawer sa silid-tulukan ay hinaluhok. Ang teorya ay isang magnanakaw ang pumasok, pinagsamantalahan si Maria, at mayabang na nanigarilyo bago umalis. Naniniwala ang investigador na ang maga upos na ito na naglalaman eniga DNA, eniga salaring. Ang magiging suzi sa paglutas enigaga kaso. Agad na nagsimula ang investigasyon sa mga kalapit na resident. Mayroon bang nakakita o nakarinig ng kahit ano noong long weekend? Habang isa-isang kinakatok ng mapulis ang mapinto, isang residente na suki sa parlor ni Maria ang nagsalita. Alam niyo po, ilang araw na ang nakalipas, nagaway sila ng malakas ng may-ari ng real estate sa kabilang unit.
tungkol yata sa komisyon. Grabe ang sigawan nila, rinig sa buong pasilyo. Ngayon ko lang nakitang magalit ng ganun si Maria na laging kalmado. Ang kapitbahay, si Mr. Cruz, isang real estate broker, ay kumpirmadong may manaunang alitan kay Maria dahil sa pera at ingay. Biglang naging abala ang maimbestigador. Isang biglaang pagpatay dahil sa galit na itinago sa pamamagitan nege pag-aayos, ne eksena para magmukhang pagnanakaw. Ang lahat nege piraso ay tila tumuturo kay Mr. Cruz. Makalipas ang 3 araw, ang resultang DNA test mula sa crime lab ay nagpatigil sa lahat. Ang DNA mula sa laway sa 2 upos ng sigarilyo na natakpuan sa crime scene ay perpektong tumukma sa DNA ni Mr. Cruz. Alas 7 ng umaga, kinatok ng mga pulis ang pinto ni Mr. Cruz. Ang kanyang itsura ay puno ng pakalito. Ako? Bakit ako papasok doon? Wala ako sa bahay buong gabi. Nagkakamali kayo. Marin niyang iginiit ang kanyang pagiging inosente. Ngunit sa harap ng malinaw na biological na ebidensya, ang upos ng sigarilyo na may sarili niyang DNA wala siyang nagawa. Agad siyang inaresto bilang pangunahing suspek. Sa ebidensya mula sa crime scene, testimonya ng saksi at perpektong DNA match, tila malulutas na ang kaso. Ngunit, ang unang sinabi ni Mr. Cruz sa interogasyon ay nagbago sa takbo ng lahat. Ang totoo niyan, tumawag ako ng home service massage nung gabing iyon. Umuwi sa probinsya ang pamilya ko at mag-isa lang ako. Makasama kami ng babae sa isang hotel hanggang umaga. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang alibi. Sinimulan agad ng maimbestigador na bripikahin ang kanyang kwento. At sa kanilang pagkagulat, ito ay totoo. Ang credit card transaction para sa home service, masajatong testimonya en babaeng kasama niya ay perpektong. Tumugma sa oras en krimen. Ang kanyang alibi ay hindi matitinag. Kung gayon, paano napunta ang upos ng sigarilyo ni Mr. Cruz na dapat ay nasa kanyang bahay sa tabi ng bangkay ni Maria? Posible kayang may sadyang kumuha nga upos mula sa basurahan ni Mr. Cruz at inilagay ito sa crime scene. Hindi lang pinatay ng salarin si Maria, nagplano rin siya na ibintang ang krimen sa iba. Sino ang taong ito na may ganitong klaseng pag-isip na alam ang maggawi at kung saan nagtatapon ng basura? Ang kapitbahay sa gitna ng isang holiday, napilitan ang mga investigador na palayain si Mr. Cruz at bumalik sa simula. Muli nilang binalikan ang kondominium. Nakahanap ng totoong bakas na itinagong ng pekeng ebidensya at doon. Isang kakaibang testimonya mula sa isa pang kapitbahay ang kanilang narinig. Noong gabing iyon, may narinig akong parang pusang umiyak buong gabi. Mga alas 3 ng madaling araw yata, isang kakaibang tunok na parang pusa. Nang muling suriin ng mga forensic expert ang testimonya na ito, nanigas sila. Posible kayang ang tunok na iyon ay hindi mula sa isang pusa, kundi ang huling SOS ni Maria habang siya ay namamatay sa malamig na sahig. Kailangan nilang alamin ang tunay na pinagmulan ng tunok na iyon. Nang mapatunayan ang alibi ni Mr. Cruz sa pamamagitan ng isang home service massage, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa investigation headquarters. Ang mga upos neka sigarilyo na akala nila'y susi sa kaso ay isa palang patibong para iligaw ang investigasyon. Ang salarin ay hindi lamang pumatay. Nagabala pa siyang maghalungkat ng basura ng kapitbahay para magtanim ng ebidensya. Sino ang malupit na arkitektong ito? Bumalik ang maimbestigador sa malamig na pasilyo ng condominium. May naalala po ba kayong kakaiba noong gabing iyon? Kahit pinakamaliit na bagay, paulit-ulit nilang tanong. Sa wakas, isang babae ang nagsalita. Inaalala ang isang bagay mula sa katahimikan ng gabi. Mga alas 3 ng madaling araw yata, yon may narinig akong nakakakilabot na tunok. Akala ko noong una ay mga pusang nag-away,
pero ang tunok ay masyadong mababa at mapurol. Parang tud-tud, tulad ng isang mabigat na bagay na pinupunit at pagkatapos ay isang green na tunok parang pusang nag-uungol. Kahit sa antok ko, kinilabutan ako. Ang tunok, ayon sa residente, ay parang pusa. Ngunit nang ikumpara ng mga forensic expert ang testimonya sa resulta ng autopsy, isang nakakakilabot na katotohanan ang lumabas. Hindi iyon boses ng pusa, sabi ng isang eksperto. Malamang, iyon ang huling ungol ng biktima bago siya malagutan ng hininga. Ang sanhing pagkamatay ni Maria ayon sa autopsy ay asphyxiation dahil sa pressure, pagkamatay dahil sa pag-apak. Hindi sinakal ng salarin si Maria gamit ang mga kamay. Sa halip, tinapakan niya ng buong bigat ang dibdib at ligni Maria habang ito'y nakahandusay at walang kalaban-laban. Ang mabuto salig at tadyang ni Maria ay basag, at ang matutulis na piraso ay tumusok sa kanyang mabaga. Ang mapurol na tunog na narinig, nega kapitbahay, ay ang tunog, nega pagapak, nega salarin sa dibdib ni Maria. Ang parang pusang umungol na tunok ay ang huling hangin na pinipilit ilabas ni Maria mula sa kanyang nasisirang baga at lalamunan. Ito ang pinakamalungkot at pinakakakaibang tunok na maring gawin ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Bakit pinili ngang salarin ang ganito kalupit na paraan? Ang paggamit ng paa na mas malakas kaysa sa mga kamay para tapakan ang isang babae ay hindi lamang nagpapakita ng pagnanasang pumatay, kundi ngang matinding paghamak isang pagtrato sa biktima hindi bilang tao, kundi bilang isang insekto na dapat durugin. Ngunit may isa pang bakas na nagpahirap sa mga investigador, ang laway na natagpuan sa dibdib ni Maria. Inakala nilang ito ay ebidensya ng sexual na pang-abuso, ngunit ang resulta ng DNA ay muling nakpatulala sa kanila. Ang laway ay hindi mula sa salarin, ito ay mula sa kanyang 1 taong gulang na anak na babae at 3 taong gulang na kapatid nito. Ang magutom at takot na bata na iniwan sa tabing bangkay ng kanilang ina ay sinubsop ang kanilang mga mukha sa dibdib ng ina, likas na naghahanap ng init at gatas. Ang mga bata na hindi alam na ang kanilang ina ay wala ng buhay ay humawa sa kanyang naninigas na balat. Marahil ay bumubulong, "Mama, gutom na po kami." Sa harap ng mamusmos na ito, dinurog ng salarin ang kanilang buong mundo. Paano magagawang ng isang tao ito? Bulong ng isang investigador. Sa harap ng nga bata, walang bakas ng sinumang pumasok mula sa labas. Ang naupos ng sigarilyo ay isang palabas. Walang ninakaw na mahahalagang bagay. Ang autopsy ay nakpakita na walang sexual na pang-aabuso. Ang damit ay sadyang hinubad para magmukhang ganun. Ang lahat ng atensyon ngayon ay unti-unting bumaling sa isang tao. Ang asawa, si Jose, na humagulgol na parang nawalan ng mundo. Iginit niyang nasa bahayng kanyang nga magulang siya nung tinatayang oras ng pagkamatay ng asawa. Ngunit naalala ng nga investigador ang kanyang kakaibang kilos nung umagang iyon, ang pagpapalipas ng oras sa halip na dumiretso sa kanilang unit. Ang sadyang pagiwan ng bukas na pinto na may doorstopper. Si Jose ba ang nagdadalamhating biyudo na ating nakikita? O siya ba ang utak sa likod ng lahat ng trahedya? At nang sa wakas ay suriin ng nga investigador ang CCTV footage ng kondominium, isang eksena ang nakunan na nagdulot ng matinding kalituhan sa lahat. Lahat ng ebidensya ng sexual na pang-aabuso at pagnanakaw ay isang madugong palabas na maingat na inihanda. Ang resulta ng forensic na walang seminal fluid na nakita sa biktima ay nakpatibay sa kanilang hinala. May isang tao lang nakasama ni Maria sa loop ng nakalok na Unit 1501 noong gabing iyon. Lahat ng palaso ay nakaturo na ngayon sa asawang si Jose. Ngunit habang handa na nilang ituring si Jose bilang suspek, isang malaking salungatan ang lumitaw sa pagitan ng malamig na pagsusuri ng forensics at ng inosenteng testimonya ng isang buhay na saksi. Ang bangkay ay may sariling sinasabi.
Ayon sa autopsy, ang tinatayang oras ng pagkamatay ni Maria ay sa pagitan ng 11:00 gabi at hating gabi ng nakaraang araw. Ang antas ng rigor mortis at ang digestion ng pagkain sa kanyang tiyan ay hindi nagsisinungaling. Kung tama ang pagsusuri, si Maria ay patay na bago pa man tumunok ang kampanangan hating gabi. Dito pumasok ang isang kakaibang record na hindi may paliwanag. Setyembre 23, 12:26 ng hating gabi, sa ilalim ng pulang ilaw ng CCTV camera ng elevator, lumitaw si Jose. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Dala ang mga bagahe para sa kanilang pag-uwi sa probinsya. Ang mukha ni Jose ay mukhang isang pagod ngunit ordinaryong ama. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang pinto ng elevator, biglang lumingon ang bata at tumingin sa direksyon ng kanilang bukas na pinto. At sa isang inosenteng kilos, itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway. "Paalam, mama. Alis na kami." Malinaw sa paggalaw ng kanyang malabi na iyon ang kanyang sinabi. Nang tanungin ng mapulis, malinaw na ikinuwento ng bata ang nangyari. "Noong alis na kami ni Papa, nakatayo si Mama sa may pinto. Ngumiti siya at kumaway sa akin. Suot niya yung paborito kong pajama niya. Ang alaala, ne bata ay nagdulot nege malaking problema sa investigasyon." Kung totoo ang sinabi ng bata, dapat ay buhay pa si Mariang 12,026 hating gabi, may sapat na lakas para ngumiti at kumawe sa kanyang anak. Ngunit sinasabi ng bangkay na isang oras na siyang patay bago iyon. Isang hindi may paliwanag na puwang na mahigit 30 minuto ang namagitan sa oras ng kamatayan ayon sa bangkay at sa oras ng buhay ayon sa alaala ng bata. Hinaluhok ng mga investigador ang buong condominium. Walang sinumang pumasok mula sa labas sa oras na iyon. Ang bintana sa ika-15 palapag ay masyadong maliit para daanan ng isang tao. Ang tanging taong maaring nakasama ni Maria sa oras ng kanyang kamatayan ay ang kanyang asawang si Jose. Ngunit ang asawa ay umalis ng 12:06 hating gabi na tila hinatid pa ng kanyang buhay na asawa. Hindi lang iyon. Pagdating ni Jose sa probinsya, nagpadala pa siya ng text message sa telepono ng kanyang patay na asawa. "Nakarating na kami ng ligtas." Sa pagitan ng 1:00 at 7:00 ng umaga, ilang beses siyang nakitang lumalabas para manigarilyo sa CCTV malapit sa bahay ng kanyang magulang na nagpapatibay sa kanyang alibi. Hindi nagsisinungaling ang bangkay, pero imposible namang magsinungaling ang bata. Diba, sabi ng isang investigador, mulit-muli nilang pinanut ang CCTV footage. Malinaw na kumakawaya ang bata sa direksyon ni Binto. Ngunit dito, isang mahalagang tanong ang dapat itanong. Ang nakikita natin ay ang kilos ng kamay ng bata, hindi ang ina na nakatayo sa pinto. Ang loop ng unit ay isang blind spot sa anggulo ng kamera. Paano kung sa direksyong kinakawayan ng bata? Wala pala ang ina na ating inaakala. Ano ang nakita ng bata para ngumiti siya ng ganun? Nagsimulang magduda ang nga investigador sa absolutong katotohanan ng alaala ng isang bata. Ang imahe ba ng isang mapagmahal na ina sa isip ng bata ay isang hindi matitinag na katotohanan o simula lamang ng isang malaking ilusyon? At nang sa wakas ay nagpasya silang magsagawa ng isang kakaibang eksperimento tungkol sa kung paano nabubuo ang alaala ng isang bata, haharapin natin ang nakakakilabot na katotohanan na nangyari sa harap ng elevator noong 12:26 ng hating gabi. 12:20 ng hating gabi. Ang inosenteng paalam. Mamangang 5 taong gulang na bata ay nakbigay kay Jose ng isang alibi na mas matibay kaysa sa anumang pisikal na ebidensya. Sumisigaw ang bangkay na ito ay namatay na bago pa man ang oras na iyon, ngunit sumusumpa ang buhay na bata na nakita niya ang kanyang ina pagkatapos noon. Ang malaking salungatan na ito ay nagpaligaw sa mga investigador. Ang paniniwalang ang alaala ng isang bata ay dalisay
ang siyang naging pinakamatibay na pader na nagtatago sa katotohanan. Para subukan ito, nagsagawang ng eksperimento ang nga child psychologist. Tinipon nila ang nga batang kaedad ng anak ni Jose. Sa loob ng ilang araw sa parehong lugar, paulit-ulit silang pinaglaro at sa pag-alis, pinapakaway sa parehong guro. Lumikha sila ng isang habit of memory. Sa huling araw, inalis nila ang guro. Hiningi nila sa mga bata na kumawe tulad ng dati sa isang espasyong walang tao. Ang resulta ay nakakagulat. Kinabukasan, sa isang panayam, buong kumpiyansang sinabi ng mga bata, ngumiti po si ma'am at kumawe sa amin tulad ng dati. Ang utak ng isang bata ay may tendensiyang punan ang nga nawawalang visual na impormasyon gamit ang pinakapamilyar na nakaraang karanasan. Ito ay isang memory synthesis. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga batang nasa 4 na taong gulang ay madaling mapangibabawan ng paulit-ulit na karanasan ang isang biglaang pagbabago. Kung may bumulong sa bata, kailangan mong magpaalam kay mama. Ano kaya ang mangyayari? Malamang na ang utak ng bata ay lumikha ng isang eksena na hindi niya nakita. Kung totoo ang teoryang ito, ang ina na gusto nating paniwalaan ay hindi nakatayo sa likod ng pinto noong gabing iyon. Kung pagkatapos patayin ng salarin ang kanyang asawa sa sala, tahimik niyang ginising ang kanyang natutulog na anak, binuhat ito palabas sa malamig na gabi at bumulong, halika, magpaalam tayo kay mama na nasa loob, susunod ang bata. At tulad ng dati, maniniwala siyang nakatayo doon ang kanyang ina at kakaway siya sa kawalan. Ang inosenteng kaway na nakunan ng CCTV ay hindi isang tunay na paalam, kundi isang malungkot na palabas na nilikha ng isang maingat na idinisenyong manipulasyon ng memorya. Ginagamit ang bata bilang isang buhay na alibi para kumpletuhin ang pagpatay sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit may isa pang testimonya ang bata na nagpagulo sa isip ng mga investigador. Habang sinasabi niyang nakangiti ang kanyang ina, may idinagdag siyang isang kakaibang alaala. Pero alam mo, nakakunot po ang no ni mama. Parang may masakit sa kanya. Ayon sa mga eksperto, ang nakakunot na no na iyon ay maaring hindi ang itsura ng isang nagpapaalam na ina. Maaring iyon ang huling imahe nga ina na nakitang bata bago. Sila umalis ang mukha ng kanyang ina na nakapirmi sa sakit. Marahil ay nasilayan niya sa isang siwang ng pinto. Ang utak niya ay lumikhang isang pagkang-ala-ala ng isang nakangiting ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, nanatili ang totoong imahe ng isang naghihirap na mukha. Lahat ng sitwasyon at teoryang psikolohikal ay tumuturo na ngayon kay Jose. Ngunit nananatili siyang biktima sa harap ng kamera, ang pinakamalungkot na biyudo sa buong mundo. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang bawat anggulo ng CCTV, sa isang hindi inaasahang lugar, ang kanyang maskara ay natanggal. Pagkatapos, matakpuan ang bangkay ng kanyang asawa sa eksena kung saan siya ay labis na umiyak at tila hihimatayin, nakunan ang totoong mukha ng asawa. Nang mawala ang lahat ng mata at sumara ang pinto ng elevator, ang ekspresyon sa kanyang mukha na nasalamin sa salamin ay hindi ang mukha ng isang nagdadalamhating biyudo. Ang isip NG Mineja investigador ay gulong-gulo. Ang puwang na 30 minuto sa pagitan ng oras ng kamatayan at ng paalam ng bata ay mapupunan lamang ng isang posibilidad. May gumamit sa inosenteng alaala ng bata para lumikha ng isang malaking palabas. Ngunit ang hinala lamang ay hindi sapat para ituring na salarin ang isang asawang halos himatayin sa pagdadalamhati. Muling sinuri ng mga investigador ang bawat detalye. Hindi bago ang krimen, kundi pagkatapos matagpuan ang bangkay. Sa Unit 1501, pagkatapos matuklasan ang bangkay ni Maria, ang silid ay napuno ng hagulgol. Nagpagulong-gulong si Jose sa sahig, umiyak ng walang hinto.
Dahil sa kanyang matinding psychological distress, pinayuhan siyang mapulis na lumabas muna para kumalma. Inaalalayan ng isang pulis. Lumabas si Jose na nanginginig. Ang nga balikat at basang-basa ng luha ang mukha. Ngunit sa sandaling mawala, sa paningin ang mga pulis at maywan siyang mag-isa sa loob ng elevator. Ang imahe niya sa CCTV ay nakakagulat. Nang sumara ang pinto ng elevator, si Jose, na kanina'y humahagulgol, ay biglang tumigil sa pagiya. Sa isang walang emosyong kilos, pinunasan niya ang kanyang nga luha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin walang bakas ng kalungkutan, galit o pagkabigla. Sa halip, inayos niya ang kanyang nagulong buhok na parang isang aktor na nagayos sa backstage pagkatapos ng isang mahalagang eksena. Ngunit ang mas nakakakilabot ay nangyari sa susunod na palapag. Nang bumukas ang pinto ng elevator at may pumasok na isa pang residente, sa loob lamang ng isang segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Muli siyang yumuko, bumuntong hininga at nagsimulang umiyak. Nanginginig ang mga balikat. Bumalik siya sa pagiging biktima. Ang taong iyon, sabi ngang isang investigador, ay hindi nalulungkot. Siya ang arkitekto na kumokontrol at nagkakalkula sa buong sitwasyong ito. Ang dalawang mukha na ipinakita ni Jose sa loob ang maikling sandaling iyon ay nakpatunay na ang kanyang maluha at pahagulgol ay isang maingat na pag-arte para linlangin ang lahat. May isa pang kakaibang kilos na napansin. Noong una silang dumating, hindi siya pumasok mag-isa. Sinadya niyang magpahuli sa kanyang biyanan. Hinayaan itong unang makita ang malagim na sinapit ng anak habang siya ay nagposisyon bilang isang nabiglang saksi. Ginamit niya ang kanyang biyanan bilang panangga. Ang taong ito ay gumawa ng isang malaking dula-dulaan mula sa sandaling ang pagpatay hanggang sa pagkatuklas sa bangkay. Ang kailangan na lang ay ang tiyak na ebidensya para gibayin ang kanyang perpektong entablado. Ang pagbabago ng ekspresyon sa CCTV ay malakas na circumstantial evidence, ngunit hindi sapat para sa isang hatol. Patuloy na iginit ni Jose na siya ay nawala sa katinuan dahil sa sobrang kalungkutan. At habang ang alibi ni Jose ay malapit ng maging katotohanan, isang tawag ang dumating mula sa crime lab. Tungkol ito sa isang hindi inaasahang panauhin na may sukat na 0.01 mm na hindi kayang burahin ng salarin. Salilang t-shirt na suot ni Jose noong gabing iyon, sa pagitan ng maliliit na hibla, isang katotohanan ang nagsimulang sumiga. Ang dalawang mukha ni Jose sa elevator ay ang maskara ng isang mamamatay tao. Ngunit hindi hahatulan ng korte ang isang tao dahil lang sa ekspresyon ng mukha sa isang video. Patuloy na umupo si Jose sa upuan ng nagdadalamhating biyudo na nanatiling mayabang sa kanyang katahimikan. May ebidensya ba kayo? May matibay ba kayong ebidensya na ako ang pumatay sa asawa ko? Ang katahimikang iyon ay binasak ng isang maliit at hindi nakikitang nilalang. Sa isang madilim na silid sa crime lab, isang mikroskopyo ang naghahanda para sa pinakamahalagang paghuhusga. Ipinadala ng maimbestigador bilang huling pag-asa ang mamisteryosong bakas na nakuha mula sa bangkay ni Maria. Maingat na nilinis ng salarin ang mga fingerprint at nakalat ng upos ng sigarilyo ng iba, ngunit may isang bagay siyang hindi na kontrol. Ang prinsipyong forensics na bawat kontak ay nagiwan ng bakas. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusuri, isang himala ang lumitaw sa lente ng mikroskopyo. Mula sa ilalim ng mga kuko ni Maria at sa ibabaw ng kanyang balat sa lig at dibdib, dose-dose ng napakaliit na lilang hibla ng koton ang natagpuan. Ang bawat hibla na mas manipis pa sa buhok ay sumisigaw sa katotohanan. Saan galing ang ngalilang hiblang ito? Agad na kinuhang na nga investigador ang nga damit na suot ni Jose noong araw ng krimen at nang ilagay ang kanyang lilang t-shirt sa ilalim ng mikroskopyo, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Ang komposisyon,
paraan ng paggulay at pagkakapilipit ng magahibla mula sa bangkay ay eksaktong tumukma sa t-shirt ni Jose, walang kahit isang porsyentong pagkakaiba. Hindi ito nakataon lang, sabing na forensic expert. Ang mahibla na natagpuan sa katawan ni Maria ay hindi ilan kundi dosa-dosa nang. Isa lang ang ibig sabihin nito sa huling sandaling ng kanyang buhay habang siya ay tinatapakan, desperadong hinawakan at kinalmot ni Maria ang damit ng salarin para mabuhay o para ipaalam sa mundo kung sino ang pumapatay sa kanya. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para lumaban. Sa marahas na paglalaban na iyon, ang microscopic na hibla mula sa lilang t-shirt ng kanyang asawa ay bumaon sa kanyang mga kuko at balat. Kahit gaano pagkalinis ng salarin ang eksena, hindi niya kayang alisin ang huling bakas ng paglaban ng kanyang asawa. Ang katalinuhan ni Jose na pulutin ang upos ng sigarilyo ng kapitbahay. Ang kanyang demonyong pag-isip na tapakan ang asawa para mabawasan ang ebidensya, lahat ay walang silbi. Hindi niya inakala na ang mga hindi nakikitang panauhin mula sa kanyang sariling damit ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang siyensya sa pamamagitan ng isang lilang hibla ay giniba ang lahat ng senaryo ni Jose. Noong 12:26 ng hating gabi, nang gisingin niya ang kanyang anak, ang kanyang lilang t-shirt ay mayroon ng bakas ng paglaban ng kanyang asawa. Nang kumawi ang bata, sa dibdib ng kanyang ama ay nakasabit na ang ebidensya ng kamatayan ng kanyang ina. Dala ang report na ito, muling hinarap ng mga investigador si Jose. Sa harap niya, inilatak ang malaking litrato ng lilang hibla. Bawat hibla na ito ay nagsasabing pinatay mo ang asawa mo. Bakit may mahibla mula sa iyong t-shirt sa ilalim naga maga kuko? Niya, sa unang pagkakataon, nanginig ng husto ang mata ni Jose. Ang kanyang mapalusot ay naputol. Ang kurtina ng kanyang aroganteng dula-dulaan ay bumaksak. Ngunit may isa pang bundok na kailangan nilang akyatin. Paano ipapaliwanag ang alaala ng batang babae na naniniwalang ngumiti at kumawe sa kanya ang kanyang ina, at nang sa wakas ay nagsalita si Jose? Ang motibo na lumabas sa kanyang bibig ay mas duwag at malupit kaysa sa ating inaakala. Bakit niya, pagkatapos ng 6 na taong pagsasama, kailangang durugin ang kanyang asawa sa ganitong paraan? Sa isang mabigat na katahimikan sa interrogation room, inilatak ang ulat ng forensic science. Isang 0.01 mm na hibla ang yumugyok sa kumpiyansa ng salarin. Matapos ang mahabang katahimikan, yumuko si Jose at bumuntong hininga. Ako nga po ang gumawa. Ang pader ng kanyang maingat na binuang alibi ay gumuho. Ano ang nag-udyok sa kanya? Isang ama ng 3 anak na maging isang halimaw. Ang kanyang motibo ay mas duwag kaysa malupit. Sa kanilang pagsasama, si Jose ay walang permanenteng trabaho at umaasa sa kinikita ni Maria mula sa beauty parlor. Ang kanyang kawalan ng kakayahang pinansyal ay nakbunga ng isang baluktot na ego at ang kanilang relasyon ay nagsimulang masira. Isang linggo bago ang krimen, nagsimula na silang magiwalay ng tirahan. Ang huling mitsa ay ang hiling ni Maria para sa diborsyo. Para kay Jose, ang diborsyo ay hindi lamang paghihiwalay. Ito ay ang pagkawala ng kanyang tanging pinakukunan ng kabuhayan. Ang galit dahil sa pakiramdam na minamaliit ng kanyang asawa ay nahari sa kanya. Nagpasya siyang kung hindi niya makukuha ang asawa, mas mabuting sirain na lang niya ito. Hindi ito isang biglaang kilos. Binalak niya ito ng may katumpakan ng isang direktor ng pelikula. Ilang araw bago ang krimen, pinulot niya ang naupos ng sigarilyo ng kanilang kapitbahay na si Mr. Cruz. Gabi ng Setyembre 22, bumalik si Jose, nakpapanggap na nais makipag-ayos. Nag-ihaw sila ng pagkain bilang pamilya matapos makatulog ang mga bata.
Sa pagitan ng alas 11 at hating gabi, inilabas ni Jose ang kanyang tunay na kulay. Tinapakan niya ang kanyang asawa hanggang sa mamatay. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang dula-dulaan. Inayos niya ang eksena para magmukhang pagnanakaw na may panggagahasa. Hinubaran niya ang bangkay ngang asawa, ginalugat ang bahay, at ikinalat ang maupos ng sigarilyo na kanyang inihanda. Umupo siya sa sofa at payapang nanigarilyo. Iniwan ang sunok na marka bilang isang aroganteng tanda ng kanyang tagumpay. 12:26 ring hating gabi, ginawa niya ang mas malupit pa. Ginising niya ang kanyang 5 taong gulang na anak at habang papalabas, pinakaway niya ito sa bukas na pinto, bumubulong, "Magpaalam ka kay mama." Ang eksenang ito, na nakunan ng CCTV, ay naging kanyang perpektong alibi. Iniwan niyang bukas ang pinto para mas mabilis na matakpuan ang bangkay. Sa kanyang pag-uwi sa probinsya, nag-text pa siya sa patay na asawa. Kinabukasan, pabalik, sinadya niyang magpaligoy-ligoy para magpalipas ng oras. At pagdating, humagulgol siya na parang pinakamalungkot na tao sa mundo. Ngunit habang wala si Jose, ang kanyang mga anak ay naiwan sa isang impyerno. Nagising sila sa tabing bangkay ng kanilang ina. Sa kanilang gutom, sinubukan nilang dumede sa malamig na dibdib ng ina. Ang naupos ng sigarilyo sa sahig ay nakala nilang kendi at isinubo. Ang DNA ng mga bata na natagpuan sa dibdib ng ina at sa mga upos ay ang malungkot na bakas ng trahedya. Ang batang babae hanggang sa huli ay nagsasabing nakakunot ang noong ng kanyang ina. Hindi iyon isang paalam. Ito ay ang hiyaw ng kanyang subconscious na nakakita sa muka ng kanyang namamatay na inabago siya kinaladkad palabas ng kanyang ama. Sa korte, hanggang sa Korte Suprema, iginiit ni Jose ang kanyang pagiging inosente, ngunit hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang krimen ay itinuring na lubhang karumal-dumal, lalo na ang paggamit sa kanyang sariling anak bilang kasangkapan. Ang baluktot na ego at kaduwagan ng isang lalaki ay kumitil sa buhay ng isang ina ng 3 habang gugugulin ni Jose ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Ang totoong trahedya ay nananatili sa mga anak na kailangang mabuhay sa katotohanan ang kanilang ama ang pumatay sa kanilang ina. Sa huli, ang dula-dulaan ay natapos. Sa entablado, tanging ang mga luhang hindi mapapawingang mabata ang natitira. Ang kwentong ito ay nakpapaalala sa atin na sa likod ng mga tila payapang tahanan, maaring may mga tahimik na sigaw ng tulong. Ang trahedyang ito ay isang paalala na dapat nating paking